フィリピン国籍のデラクルース・ブライアン・ジェファーソン・リシン容疑者が逮捕されました。 Ako nga pala si Brian, OFW dito sa Japan. Tara, samahan niyo ako sa journey ko. Kung makikita nyo, inaayos na ng nanay ko at saka ng jowa ko yung bagahe ko na dadalhin ko. So makikita nyo, nahihirapan sila kasi napakadaming dala, hindi magkasya sa luggage. At syempre, kung makikita nyo, mas marami yung yung pagkain kaysa sa damit ko kasi syempre isa yan sa mga mamimiss ko pagka nagtagal ako dito sa Japan eh. Syempre, babiyahin na rin pala ako papunta ng agency namin kasi sila yung maghahatid sa akin sa NAIA. So shoutout sa Sangko Employment Solution. At ayan, kung makikita nyo, nag-overnight nga pala kami dyan kasi maaga yung flight ko, 6 AM. So 2 AM pa lang, hinatid na kami sa NAIA. Wala kaming tulog niyan, talagang as in puyat talaga. So welcome back again. Ayun, sa pangalawang pagkakataon, babiyahe ulit ako pabalik ng Japan. So makikita nyo ako dyan, haggard, walang tulog yan. So ayan, at syempre makikita nyo yung immigration, di ba? Medyo kinakabahan ako dyan. So alam nyo naman yung bali-balita. So ayan, at check-in luggage na rin kami kasi para ready na. Tapos syempre, gutom na rin kami niyan eh. Ito isa sa pinaka hanapin ko eh pagka So syempre kumain muna kami dito sa Jollibee at umorder ako ng favorite kong chicken joy at saka corned beef. Ayan, busog na busog ako niyan. Syempre ang sarap eh. So ayan, kung makikita nyo, nakapasok na pala kami, nakalagpas kami sa immigration. So waiting na lang kami sa sa pagpasok sa may eroplano. At ayan, nagmumuni-muni ako dyan kunyari. At syempre mag-isa akong babalik sa Japan eh, wala akong kasamang Pinoy. So ayan, samahan nyo ako sa mga gagawin ko dito. Ayan, makikita nyo, di ba? Itsura ko dyan. So haggard na haggard. At ayan nga pala, papasok na kami ng eroplano. Chine-check na yung passport ko at saka yung ticket. So okay naman. At ayan, papasikat na yung araw. Imagine mo, mag-aalas 6 na niyan ng umaga. So puyat na puyat talaga ako niyan nung bumiyahe. At ayan, sinakyan nga pala namin si Pacific. At ayun, sa pangalawang pagkakataon, nandito na ulit ako sa aeroplano. At napakaswerte ko kasi nakaupo ako sa may tabing bintana. Ayan, talagang kitang-kita ko yung kasi gustong-gusto ko talaga nakikita yung yung dinadaanan, yung himpapawid, di ba? Yung mga ulap. So ayan, paalis na rin kami. So excited ako niyan. Imagine mo, kahit wala akong tulog niyan. Gustong-gusto ko talagang makita yung yung paalis na o yung palipad na yung eroplano kasi 'di ba? Hindi ka naman palaging bumabiyahe kasi so bilang baguhan sa pagbabiyahe, 'di ba? Sumasakay sa eroplano. So nakaka-excite. At eto na nga, makalipas ang 4 na oras na biyahe. Ayun, dumating na rin ako dito sa may bago kong apartment. Kasi dati ko nakatira sa may Kawaguchi, Saitama. So andito ako sa Ibaraki ngayon. So ayan, nasa elevator tayo, panlimang palapag kasi yung yung apartment ko. So pakita ko sa inyo sandali kung saan ako tutuloy o maninirahan pansamantala. Ayan, ang ganda, di ba? Nandito ako sa city. Ayan, sa city dito sa may Ibaraki. Ayan, kung makikita mo, ayan, ang ganda ng tanawin. So mga bahayan din. At syempre, pasok na tayo sa loob. Ayan, kung makikita mo, walang kagamit-gamit, di ba? So, syempre, namili muna ako ng pagkain, pansamantalang pagkain ko kasi wala talagang stock dito eh. At syempre, salamat sa may kumiyay ko kasi sinamahan ako mamili ng pagkain. At syempre, siya gumastos niyan. Ayun, kasi syempre, kararating ko lang, di ba? So, pakita ko na rin sa inyo lahat yung buong paligid dito sa may apartment ko. Ayan, kung makikita nyo, wala talagang gamit as in. So, ayan, kung makikita nyo, ang ganda ng ng bintana. Tsaka may veranda din, syempre. Mga tambayan kapag nagkakape, di ba? Yan yung pinaka-the best. So, medyo madilim kasi gabi na yan. At syempre, ayan meron naman akong washing machine, lutuan, at saka refrigerator, oven. So, syempre, shower area, toilet, yan. Mga basic na pangailangan nandyan. So, ang wala lang, lamesa, upuan. Pero ang ganda kasi syempre solo ko yung wala akong kasama. At kung makikita mo, ayan nire-ready ko na yung mga dala-dala ko galing Pilipinas. So ayan yung mga pagkain na mamimiss ko kasi pagka tumagal ako dito, kaya nag-stock ako niyan. At ayan yung rep, kung makikita mo, bagong-bago. Ayun, walang laman, so lalagyan natin. At syempre, dito kasi sa Japan, malaking bagay kapag ka nag-i-stock ka at nagluluto ng pagkain. Kasi sobrang mahal ng bilihin dito sa Japan. So kung palaging pabili-bili ka sa labas,
wala kang maiipon, walang mangyayari sa pinagpapaguran mo, pinagtatrabuhan mo dito. At syempre, saludo nga pala ako sa mga kapwa ko OFW na nagsusumikap at nagsasakripisyo sa malayo, kahit malayo sa pamilya, para lang sa pamilya nila at para sa pangarap nila. So, saludo ko kasi alam na alam ko yung buhay bilang OFW. Sobrang hirap ng nasa malayo, nasa abroad, na malayo sa pamilya. Sobrang hirap, kaya saludo ko sa inyo. So sa mga nakakapanood na to, big salute para po sa inyo. Shoutout nga pala sa agency ko na tumulong sa akin para makabalik ako agad dito. Sa ayan, kung makikita nyo sa sa t-shirt ko nakalagay Sanko Employment Solution. Sa mga gusto kong mag-apply papuntang Japan. So ito isa sa mga legit na agency sa Pilipinas. Good morning sa atin lahat. Happy New Year. Ito ako ngayon, nagbabalik. Asahan nyo guys, tutuloy na natin yung mga pag-vlogs natin kasi na-download yun. Kasi puno na yung memory ko, tapos nagluloko pa yun sa dati kong cellphone. So bumili tayo ng bagong cellphone para may magamit tayo. So asahan nyo, ipapakita ko sa inyo, share ko sa inyo yung mga nangyayari sa atin dito, yung buhay ko, kung ano ba buhay ng OFW sa Japan, malungkot man, masaya man, yun, i-share ko sa inyo lahat. And ayun, maraming salamat pa rin sa mga suporta sa atin sa kabila ng naudlot tayo sa pag-vlogs natin. At sa mga nagtitiwala sa atin, hanggang ngayon nandiyan pa rin. Magbabalik tayo. Pala, ngayong umaga na to, napakalamig, grabe. Tapos mag-isa lang ako, wala akong kasama dito, ayan o. Pupunta ako sa dalawang gemba o dalawang site. So ako lang mag-isa, solo ko. Magre-receive tayo ng mga goods, ng mga materials. Paghapon na yan, kailangan kasi ng ng magre-receive at saka magsa-sign o signature sa mga goods. So anyway, ang ganda-ganda ng araw, ang ganda ng paligid. Yan o, makikita mo, puro kabundukan yung dinadaanan ko. Pakita ko sa inyo. At syempre lunch break. Ayan, diyan na lang din ako kumakain sa loob ng ng bako o yunbo kung tawagin dito sa Japan. And then ang diyan kasi napakainit sa labas. Alam na alam ng mga nandito sa Japan yung pag summer. So kahit pa nandiyan sa loob ng bako nakabukas yung aircon, kahit pa yan na presko sa loob. So sa labas kasi as in tatagak-takang pawis mo talaga nung pag summer dito sa Japan. Kaya mas pinili ko kumain dyan sa loob. And then yung mga kasama ko nasa labas. Doon sila kumakain. May mga kasama kasi ko dyan hindi lang nakakita sa video. And then lipat tayo sa ibang site. Ayan, ibang araw naman to. At syempre mas maliit naman yung dinadrive kong bako dito. Ayan, yan naman yung ginagamit dito sa pagbabaon ng mga pinaka tubo ng pinaka paan ng panel o solar panel na ginagawa namin dito sa Japan. So, ayan, kung mapansin nyo, nabanggit ko sa mga nakalipas kong vlog na yung kumpanya namin ay gumagawa kami ng mga solar panel sa mga iba't ibang lugar sa probinsya, sa kabundukan. Ayan. And then, kung mapansin nyo, iba yung nasa dulo ng bako na yun. Yun yung ginagamit, pambaon o pan-twist ng para siyang screw na binabaon sa lupa. Yan yung ginagamit namin. And then, ayan mapapansin mo, balot na balot ako dyan. At grabe, napakainit. And then, dumako naman tayo sa ibang lugar, ibang site, ibang araw din to. Eto na nga, trabaho na. Makalipas ang mahabang bakasyon sa Pilipinas. At kung makikita nyo, nagmi-meeting muna kami bago pumunta sa site. Check na rin ang attendance. At ito yung site nga pala namin sa araw na to. Ayan, kung makikita nyo. Bigyan ko lang kayo ng konting idea o share ko na rin sa inyo guys kung ano yung trabaho ko. Nasa Civil Engineering Department po pala tayo, pero hindi po ako engineer. Ang ginagawa po ng kumpanya namin gumagawa ng mga solar panel o solar farm. At operator din po pala tayo ng mga heavy equipment machinery dito at saka kagaya na lang ng backhoe, iba't ibang klase ng backhoe at saka mga loader, ganyan, bulldozer, yan. Kung tatanungin nyo ko guys, wala po akong experience sa mga equipment na ganyan. So dito lang po ako natuto kasi ginusto ko talaga matuto. Ayan, kung makikita nyo, yung machine na yan yung ginagamit sa pagtistis ng mga sanga-sanga, mga kahoy, mga ganyan, mga ugat-ugat na tinatanggal sa site namin. So ang purpose niyan para tistisin o gawing pino yung mga kahoy. モラレス容疑者と共謀し遺体を遺棄したとしてフィリピン国籍の
デラクルース・ブライアン・ジェファーソン・リシン容疑者が逮捕されました。モラレス容疑者に頼まれて手助けした。逮捕された際にはこのように話していたことが捜査関係者への取材で分かりました。モラレス容疑者とはフィリピンにいた頃からの知り合いとみられています。事件後、モラレス容疑者の自宅に一緒に入るなど行動を共にしていたという2人。頼まれて手助けする関係とは一体。2人を知るという人は。本当にびっくりしました。印象ってどんな印象でした？まあ明るい人だなと思って、あと可愛い子。デラクルさんは何回も会ったことあるので、フィリピンにいる時お母さんも会ったことあるので、まあやっとデラクルさんが日本に行けるなって言ってました。同じ地元なので、まあ多分ハイスクールは一緒だったかな。まあよく会ってるってことは知ってましたか？知らないです。知らない。でも日本は去年一回会ったみたい。デラクルさんと